Hey mga brods, eto nga pong si Kelly Williams bigla-bigla itong bumalik ng TNT Tropang Giga. Pero hindi nyo ba alam mga brods, nung ito'y na sa free agent list ay gustong gusto pala itong kunin na ng SMB mga brods. Pero ito nga ay just in time nga daw bumalik to ng TNT Tropang Giga. Ay alam natin kahit magandang lagi ng TNT at isa sila sa mga top teams dyan sa Group A mga kabrods, sumusunod ang Meralco Bolt sa kanila, ay alam natin kayang-kaya na nila without Kelly Williams. Ang problema lang nila yung isang Williams lang ang dapat bumalik sa kanila, dahil ito pong si Kelly Williams ay alam natin na ang tagal nila ito bago papirmahin. Sa edad niyang 42 years old, parang gusto na itong bitawan talaga ng TNT Tropang Giga mga kabrods. Pero ito nga habang binibitawan na ng TNT paunti-unti, gustong kunin ito ng SMB mga kabrods. Pero ito yung si Kelly Williams, kahit alam natin na may edad na ito, sa edad niyang 42 years old mga kabrods, pero still he is in good shape mga kabrods. Parang hindi nga tumatanda ang isang Kelly Williams, dahil maski nga batang players, maski rookie sa kanya, ay talagang nahihirapan sa kanya mga brods, dahil napakatigas nito po ni Kelly Williams. Di rin talaga basta-basta ito, dahil yun nga sabi nga nila, kalabaw lang ang tumatanda, pero ang isang Kelly Williams ay parang hindi pa rin tumatanda. Maski nga yung mga ibang retired PBA players mga brods, alam natin na sa condition pa rin sila kahit papano ngayon, like sina Mark Pingris, PJ Simon, James Yap na malapit na rin sa October na rin magre-retiro, mga 40 plus na edad na mga PBA players ngayon mga brods, still ang lalakas pa rin nila. Maski diba si Arwin Santos din sa MPBL, ganun pa rin mga brods, kayang-kaya pa rin nila makipagsabayan. Kaya ito pong SMB, gustong-gusto nilang kunin ito pong 42 years old na ito na veterano na si Kelly Williams. Alang-alang lang magkaroon ng backup sina Mau Tautua and John Mar Fajardo mga kabrods, dahil malakas din naman ang taas tumalon pa ni Kelly Williams. Height niyang 6'6" or 6'7" ng height, ay kayang-kaya niyang dumepensa ng malalaking imports mga kabrods. And isa pa dito, ang laki pa ng katawan ni Kelly Williams. Isa pa ito sa mga nagpapadagdag pa sa kanyang skill set, dahil malapad-lapad siya, magaling sa depensa, magaling sa rebounding skills. Tapos mga brods, kayang-kaya niyang pumoste pa sa ilalim dahil sa kanyang lapad na katawan. 8-time PBA champion, di mo rin ito pwedeng bitawan agad, dahil alam niyan ng TNT at ni Coach Chot Reyes, PBA most valuable player ito noong 2008, best player of the conference ng Philippine Cup season 2007 to 2008, 5-time PBA All-Star. Lahat na nakuha rin ni Kelly Williams mga bros, kaya ganito rin talaga siya kaingat sa kanyang body shape, dahil gustong-gusto niya at passion niya ito po talagang basketball, at ayaw pa rin niyang mag-retiro. Di ba nga, dati nag-retiro na rin ito. Pero nung bumalik agad sa coaching staff or head coach, ito pong si Coach Chot Reyes, isa lang ang hiling niya. Babalik siya kapag babalik din ang isang Kelly Williams sa kanya. So, ibig sabihin, malaking bagay at magandang material ito pong si Kelly Williams kay Coach Chot Reyes. Pero, ang SMB ay gusto rin itry ito pong veterano na ito. Kung sakali, baka mag-work talaga para sa SMB ito. Lalong-lalo na kailangan din ng backup ni Junmar. And dahil ito pong si Mau Tautua, miminsanan nga ay bumabagal na rin mga brods. Kailangan lang din talaga ng backup ng SMB para dito. At alam kong si Kelly Williams, malaki-laki yan at malaking tulong ito para sa SMB, lalong-lalo na sa Group B. Ay maganda-gandang labanan doon mga bros. Double round robin tayo, kaya kailangan din ng SMB na magpalakas at kailangan nilang makausad sa next round. Kaya mga bros, sa tingin nyo sino kaya ang ititrade ng SMB makuha si Kelly Williams? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Isa nga sa magusto nilang ireserba na import if ever man, at wag naman ma-injured si Justin Brownlee, ito pong si Montrezl Harrell. Sa Ginebra kasi kailangan din nila ng mga ganitong backup import, like katulad nga 'di ba nung nawala si Brownlee sa kanila last year, dahil ito pong si Tona Bishop ang naging import ng Barangay Ginebra San Miguel. Kaya ito pong si Montrezl Harrell naman ay alam ko pasok na pasok rin naman ito sa lineup ng Ginebra, lalong-lalo na ang height limit ngayon Governors Cup 6'6", 6'7". Ito pong si Montrezl Harrell sa mga website, pero pag ito'y tinanggalan mo ng shoes, 6'6" yan, dahil may shoes lagi ang mga sukatan dyan sa NBA. Ito pong center or power forward dati ng former
Houston Rockets, LA Clippers, galing LA Lakers, Washington Wizards, Charlotte Hornets, and Philadelphia 76ers. As of now, nasa Adelaide 36ers sa Australia. Ito pong si Montrezl. Bruin nyo yan, halos lahat ng kupunan neto ay nasa NBA simula 2015 pa. Kaya subok na. Kaya bigla itong kinuha ng Australia mga bros. Ito pong si Montrezl, natenga rin ng 1 taon. Kaya ngayon, ito pong Barangay Nebra San Miguel, gusto nila itong maging reserba nila dahil malakas-lakas ito pong power forward ng former Charlotte Hornets player na ito. At Philadelphia 76ers, lalong-lalo na sa Ginebra, palagi ito pong si Justin Brownlee ang gumagawa sa kanila. If ever man matagtag si Brownlee at max exhausted mga kabrods, if ever matagtag man yung katawan at wag naman sana ma-injured, ay ito'y a-activate nila ito pong si Montrezl. Bago nga mag-start ang ating Governor's Cup, isang Converge Fiber Extra sa mga gustong kumuha dito po kay Montrezl dahil malakas-lakas talagang NBA import na ito. Bruin mong Converge Fiber Extras, kayang-kayang kunin ang isang Montrezl. How much more ito pong mga SMC groups, SMC teams like ito pong Barangay Nebra San Miguel. Alam naman natin ng Ginebra, hindi sila basta-basta kukuha ng import ng hindi kalibre ni Justin Brownlee. Like diba si Tony Bishop ang kinuha nila, malakas din yun, like parang laro ang Brownlee mga kabrods. Pero itong si Montrezl parang Brownlee rin pero mas matigas, mas malakas sa ilalim. Magaling din talaga ito pong player na ito, subok na. At tignan nyo rin naman sa profile na halos lahat ng kupunan nito ay NBA, ay hindi ito bumaba ng liga dahil puro NBA lang ang kalibre talaga nito mga kabrods ni Montrezl sa Ginebra. Alam ko okay rin naman ang kalagayan nila ngayon sa Group B. Kailangan lang talaga nila umusad sa next round dahil alam natin round robin ang laruan dyan ngayon mga kabrods sa Governor's Cup 2024. Once na may ininda ito pong si Justin Brownlee at wag naman sana ito'y tatawagin nila sa Australia para nga makapaglaro dito sa Pinas. Kayang-kaya rin kunin yan ng Barangay Nebra. Kaya nilang i-buy out yung contract nila dyan sa mga kupunan na recent na pinaglalaruan ng mga imports na ito. Pero syempre, kung gusto rin makamura-mura ng Ginebra, ay syempre hindi nila ibabayot yung contract at ibang player ang kukunin nila, yung mga imports na wala pang kontrata as of now. Pero ngayon kasi gusto rin nilang manalo ulit ngayong Governor's Cup 2024 mga kabrods ang Ginebra, kaya gusto nilang bumawi at gutom na gutom sila manalo at makausad sa next round para lang magkaroon ng kampeonato. Well, alam ko naman kahit sinong import pa yan, alam natin iba pa rin ang isang Justin Brownlee dahil sa chemistry sa Barangay Nebra San Miguel. Pero kung NBA player naman na kasi yung ipapalit mo kay Justin Brownlee mga kabrods, ay ibang klase na yun. Talagang kayang-kaya na niyang tulungan mismo ang isang kupunan. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods kung ito po mang si Montrezl, magandang palitan ba ito ni Justin Brownlee? Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights lang. I'm out.